May mga pag-ibig na tila isinulat na ng tadhana, mga relasyong sa unang tingin pa lang ay alam mong pangmatagalan. Ganun ang kina Mercy at Ryan. Hindi dahil wala silang problema, kundi dahil kahit meron, sabay nila itong hinaharap. Walang iwanan, walang atrasan. Si Mercy ay isang education student, tahimik pero matatag. May mga pangarap na kasing linaw ng umaga. Pangarap niyang magturo, maghubog ng mga batang magiging pag-asa ng bukas. Samantalang si Ryan isang sundalo, sanay sa disiplina, sakripisyo, at mga laban na hindi lahat ay may kasiguruhan ng pag-uwi. Magkaiba man ang mundo nila, doon sila nagtatagpo sa pangarap, sa panata at sa pagmamahal. Halos perpekto ang kanilang relasyon. Hindi lang dahil mahal nila ang isa't isa, kundi dahil parehong pamilya ay bukas palad na sumusuporta sa kanila. Walang pagtutol, walang lihim na pagtitiis. Sa bawat bakasyon ni Ryan, nariyan ang mga hapunang puno ng tawanan, mga kwentong paulit-ulit ngunit hindi nagsasawang pakinggan, at mga pangakong tahimik na binubuo sa pagitan ng magkahawak na kamay. Para sa iba, sila ang uri ng pagmamahal na kinaiinggitan, yung tipong akala mo'y walang kayang sumira. Isang pag-ibig na buo, payapa at tila ligtas sa mga unos ng mundo. Pero hindi alam ng lahat na minsan ang pinakamagandang simula ang siya ring pinakamasakit na sinusubok ng tadhana. At dito nagsimula ang kwento ng kanilang pag-ibig. Isang kwentong hindi lang tungkol sa tamis ng pagmamahalan, kundi sa mga pangakong hahamunin ng panahon at mga desisyong babago sa lahat. Palaging may ngiti sa mga labi ni Mercy, tuwing may nagtatanong kung saan siya humuhugot ng inspirasyon. Hindi na niya kailangang mag-isip pa ng sagot dahil malinaw sa kanya kung sino at ano ang pinanggagalingan nito. Ang kanilang relasyon ni Ryan ang nagsisilbing lakas niya sa bawat araw na puno ng pagod at pangarap. Bilang isang education student, hindi madali ang araw-araw ni Mercy. May mga gabing halos hindi na siya makatulog sa kakagawa ng lesson plans, demo teaching, at mga requirements na tila walang katapusan. Ngunit sa bawat pahina ng kanyang notebook, sa bawat salitang isinusulat niya, nariyan ang alaala ni Ryan, ang kanyang tinig, ang kanyang ngiti, at ang pangakong sabay nilang binuo. Samantala, sa kabilang dulo ng mundo ni Mercy, naroon si Ryan, isang sundalong sanay sa hirap, ngunit may pusong marunong magmahal. Hindi biro ang kanyang trabaho. Araw-araw ay may panganib, may takot, at may posibilidad na hindi na muling makauwi. Hindi rin lingid kay Mercy ang katotohanang minsan nang nasa bingit ng kapahamakan si Ryan, nang muntik na siyang mawalan ng paa sa isang operasyon. Isang karanasang nag-iwan ng pilat, hindi lang sa katawan, kundi pati sa isip. Dahil doon, mas naging malinaw kay Ryan ang isang bagay. Hindi sapat ang pagmamahal kung hindi ito pinaparamdam. Kaya hanggat maaari, gumagawa siya ng paraan upang mapasaya si Mercy kahit sa maliliit na bagay. Isang mahabang tawag kahit pagod na pagod siya. Isang mensaheng, kumain ka na ba? Sa gitna ng training. Minsan padadalhan niya ng sulat si Mercy. Hindi mahaba, pero puno ng damdaming hindi kayang ipahayag ng mga tawag. Kung mapagod ka man, tandaan mong may naghihintay sa'yo. Minsan niyang isinulat. Lagi akong nandito. Buhay man o sugatan, ikaw pa rin ang uuwian ko. At sa bawat mensaheng iyon, muling nabubuo ang loob ni Mercy. Hindi man palaging magkasama, ramdam niya ang presensya ni Ryan. Parang yakap na hindi nakikita ngunit sapat para ipagpatuloy ang laban. Hindi perpekto ang mundo nila. May takot, may luha, at may mga gabing tahimik ang cellphone. Ngunit sa kabila ng lahat, pinipili pa rin nilang magmahal, araw-araw, paulit-ulit. Dahil para kina Mercy at Ryan, ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa dami ng oras na magkasama, kundi sa effort na ginagawa kahit mahirap, kahit masakit, kahit delikado. At doon lalong tumitibay ang kanilang relasyon sa mga paraang hindi palaging nakikita, pero lubos na nararamdaman. Habang papalapit ang pagtatapos ng pag-aaral ni Mercy, mas lalong bumibigat ang tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik. Ilang hakbang na lang makakamit na niya ang pangarap na matagal niyang iningatan. Sa bawat araw na lumilipas, mas malinaw na niyang nakikita ang hinaharap na matagal na nilang pinag-uusapan ni Ryan. Konti na lang, sabi niya. Minsan sa sarili habang nakatingin sa graduation, requirements na nakapaskil sa dingding. Ngunit sa likod ng mga papel at deadlines, isang pangalan ng paulit-ulit,
niyang binibigkas si Ryan dahil kung may isang taong patuloy na nagbibigay lakas sa kanya, iyon ay ang lalaking pinili niyang mahalin sa kabila ng distansya at panganib. Sa bawat tawag nila, mas madalas na mapunta ang usapan sa mga pangarap. Isang simpleng bahay, isang tahimik na buhay, isang umagang magigising silang magkatabi, hindi na kailangang magbilang ng araw ng paghihiwalay. Pangarap nilang maging maganda ang kanilang hinaharap, hindi marangya, pero payapa. Gusto kong makita kang nagtuturo, minsang sabi ni Ryan. Gusto kong nandun ako sa likod, nakangiti, ipinagmamalaki ka. Napapangiti si Mercy sa tuwing naririnig iyon. Sa kabila ng hirap ng pagiging kasintahan ng isang sundalo, hindi niya kailanman naramdaman na nag-iisa siya. Alam niyang hindi biro ang trabaho ni Ryan. May mga araw na hindi, eto makakapagparamdam. May mga gabing puno ng kaba. Ngunit sa bawat sandaling may pagkakataon, nariyan si Ryan, handa, buo at tapat. Hindi rin madali para kay Ryan ang sitwasyon. Habang pinaplano nila ang kinabukasan, alam niyang hindi sigurado ang bawat bukas. Ngunit sa halip na umatras, mas pinipili niyang tumibay. Dahil sa mata ni Mercy, nakikita niya ang dahilan kung bakit sulit ang lahat ng sakripisyo. Pinangako nila sa isa't isa na kahit mahirap, hindi sila bibitaw. Sa hirap at ginhawa, sa tagumpay at pagkadapa, magiging sandalan sila ng isa't isa. Hindi man perpekto ang kanilang daan, alam nilang sabay nila itong tatahakin. Sa bawat gabing tahimik, hawak ni Mercy ang kanyang cellphone, nakatitig sa huling mensahe ni Ryan bago ito pumasok sa duty. At sa bawat umagang muling nagigising si Ryan sa tunog ng alarma, may isang pangalang nagbibigay saysay sa lahat. Hindi pa nila alam kung anong pagsubok ang naghihintay. Ngunit sa sandaling iyon, sapat na ang paniniwalang ang pag-ibig na sabay lumalaban ay hindi madaling matalo. At habang papalapit ang pagtatapos ni Mercy, papalapit din sila sa yugto ng buhay na magpapatunay kung hanggang saan kayang dalhin ng pangarap kapag sinabayan ng tunay na pagmamahal. Dumating din ang araw na matagal nang hinihintay ni Mercy, ang araw na ilang beses na niyang inisip, pinangarap, at ipinagdasal sa bawat gabing puno ng pagod. Sa wakas, nakatapos na siya sa pag-aaral. Habang suot niya ang toga at may hawak na diploma, ramdam niya ang bigat ng lahat ng pinagdaanan at ang gaan ng tagumpay na kaakibat nito. Hindi man pisikal na naroon si Ryan, malinaw sa puso ni Mercy ang presensya nito. Bago pa man magsimula ang seremonya, tumunog na ang cellphone niya. Isang maikling mensahe, pero sapat para mapuno ang kanyang mga mata ng luha. Proud na proud ako sa'yo. Hindi lang bilang girlfriend ko, kundi bilang babaeng hindi sumuko sa pangarap niya. Paulit-ulit niyang binasa ang mensahe habang nakangiti, pilit pinipigilan ang luha. Sa bawat hakbang niya papunta sa entablado, dala niya hindi lang ang sarili niyang pagsusumikap, kundi ang mga gabing may kausap siyang pagod na sundalo, ang mga araw na kulang ang tulog ngunit sagana ang pag-asa. Pagkatapos ng seremonya, sinalubong siya ng yakap ng kanyang mga magulang, mahigpit, puno ng emosyon, at puno ng pagmamalaki. Hindi man nila palaging sinasabi. Malinaw sa mga mata nila kung gaano sila kasaya para sa anak. Para sa kanila, hindi lang diploma ang hawak ni Mercy, kundi patunay ng kanyang determinasyon at kabutihan. Anak, napakalayo na ng narating mo, sabi ng kanyang ina habang pinupunasan ang luha. Hindi lang kami proud, hanga kami sa'yo. Mas lalo pang tumibay ang loob ni Mercy sa mga salitang iyon. Alam niyang hindi siya nag-iisa sa laban. May mga magulang siyang laging nasa likod niya at isang lalaking handang ipaglaban ang kinabukasan nila kahit nasa malayo. Kinagabihan, nag-video call. Sila ni Ryan. Kita sa mukha nito ang ngiting hindi maitatago. Ngiting puno ng pagmamalaki at paghanga. Alam mo ba, sabi ni Ryan, sa lahat ng laban na hinarap ko, ito ang pinakamasayang tagumpay na nasaksihan ko, ang tagumpay mo. Hindi na napigilan ni Mercy ang luha. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang hindi lang siya nagtapos para sa sarili niya, kundi para sa lahat ng naniwala sa kanya, lalo na kay Ryan. Isang yugto ang nagtapos at isa na namang kabanata ang magsisimula. Mas malinaw na ngayon ang landas, mas matibay ang pundasyon. Ngunit sa likod ng tagumpay, may tahimik na tanong na nagsisimulang sumulpot. Kailan kaya darating ang panahong hindi na sila magbibilang ng distansya? At habang ipinagdiriwang nila ang tagumpay ni Mercy, unti-unti ring papalapit ang pagsubok na susukat sa tibay ng kanilang pagmamahal. Hindi inaasahan ni Mercy ang mangyayari sa araw na iyon. Akala niya'y isang simpleng pagtitipon.
Lamang isang maliit na selebrasyon para sa kanyang pagtatapos. Nandoon ang kanyang pamilya, may simpleng handaan, may tawanan at kwentuhan. Wala ni Katiting na pahiwatig na may isang sandaling magpapabago sa direksyon ng kanyang buhay. Hanggang sa biglang tumahimik ang paligid. Tumayo si Ryan sa gitna ng sala. Hindi naka-uniforme, hindi nasa kampo, kundi naroon, buo at totoong-totoo. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, magkatapat silang walang distansya, walang screen, walang pagitan. Napansin ni Mercy ang bahagyang panginginig ng kamay ni Ryan, isang senyales na kahit ang isang sundalo ay maaaring kabahan. Mercy, mahinahon ngunit matatag na tawag niya, tumibok ng malakas ang dibdib ng dalaga. May kakaiba sa himig ng kanyang tinig, may halong kaba, pananabik at tapang. Matagal kitang hinintay. Matagal nating pinaghirapan ang mga pangarap na to, patuloy ni Ryan. Marami akong laban na hinarap, pero ikaw ang palaging dahilan kung bakit gusto kong umuwi. Bigla siyang lumuhod. Sa isang iglap tila huminto ang oras. Mula sa bulsa niya, inilabas ni Ryan ang isang simpleng singsing, hindi marangya, ngunit puno ng kahulugan. Nang makita yon ni Mercy, parang gumuho ang lahat ng pader na itinayo niya sa sarili. Hindi siya makapagsalita. Hindi siya makagalaw. Tanging luha ang kusang umagos sa kanyang mga mata. Mercy, muling sambit ni Ryan, handa na akong bumuo ng habang buhay kasama ka. Sa hirap at ginhawa, sa ligtas man o delikadong mundo ko, ikaw ang pipiliin ko araw-araw. Napayakap sa bibig si Mercy, umiiyak habang tumatawa. Lahat ng pangarap na dati binubuo lamang nila sa tawag at mensahe, ngayon ay nasa harap na niya, nakaluhod, nag-aalay ng panata. Oo, pabulong niyang sagot, nanginginig ang boses. Oh, Ryan, pipiliin din kita. Sa sandaling iyon, nagpalakpakan ang mga tao sa paligid. Yakap, luha at masasayang hiyawan ng pumuno sa buong bahay. Ngunit para kina Mercy at Ryan, tila sila lang ang tao sa mundo, magkahawak ang kamay, sabay umiiyak sa galak. Isinuot ni Ryan ang singsing sa daliri ni Mercy, at doon niya tuluyang naramdaman ang bigat at ganda ng pangakong iyon. Ang lalaking kanyang iniibig, ang sundalong araw-araw, humaharap sa panganib, ay handa nang ialay ang kanyang buhay, hindi lang sa bayan kundi sa kanya. Habang magkayakap sila, tahimik na ibinulong ni Ryan, sa wakas, uuwi na ako sa'yo. At sa gitna ng luha at ngiti, alam ni Mercy, ang pag-ibig na ilang beses nang sinubok ng distansya at takot, ay papasok na sa mas malalim, mas seryosong laban. Isang laban na tatawaging habang buhay. Hindi nagmamadali sina Mercy at Ryan pagdating sa kanilang kasal. Bagamat pareho silang sabik na tawagin ang isa't isa bilang mag-asawa, pareho rin nilang nauunawaan na ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa bilis ng seremonya, kundi sa lalim ng paghahandang ginagawa para rito. Nagkasundo silang ipagpaliban muna ang kasal. Isang taon ng pag-iipon, pagpaplano, at paghahanda para sa kinabukasang sabay nilang bubuuin. Para kay Ryan, malinaw ang kanyang dahilan. Hindi niya nais na basta na lamang itawid ang araw na iyon. Gusto niyang ibigay kay Mercy ang kasal na pangarap ng karamihan sa mga babae, hindi dahil sa karangyaan, kundi dahil nararapat lamang ito sa babaeng buong tapang na naghintay at naniwala sa kanya. Hindi kita pagmamadaliin. Minsang sabi ni Ryan habang magkausap sila sa gabi. Gusto kong kapag naglakad ka papunta sa altar, alam mong sulit ang bawat paghihintay. Napangiti si Mercy sa mga salitang iyon. Hindi niya hiniling ang engrandeng kasal, ngunit ang marinig na iyon mula kay Ryan ay sapat na para mapuno ang kanyang puso. Sa bawat plano nilang ginagawa, mula sa simpleng usapan tungkol sa venue, sa kulay ng motif, hanggang sa kung sino ang iimbitahin, lalo lamang niyang nakikita kung gaano kaseryoso si Ryan sa kanyang mga pangako. Mas lalo siyang napamahal sa lalaki, hindi dahil sa plano ng engrandeng kasal, kundi dahil sa intensyon sa likod nito. Nakita niya si Ryan hindi lamang bilang isang sundalo o fiancé, kundi bilang lalaking marunong maghintay, mag-ipon, at magplano para sa hinaharap nilang dalawa. Parang perfect ka na para sa akin, minsang biro ni Mercy, pero may halong totoo. Ngumiti lang si Ryan at marahang sumagot, hindi ako perpekto, pero pipiliin kitang mahalin ng tama. Sa bawat araw na lumilipas,
Mas nagiging malinaw kay Mercy na tama ang desisyong pinasok niya. Sa gitna ng mundo ni Ryan na puno ng panganib at kawalan ng kasiguruhan, nariyan pa rin ang isang lalaking may malinaw na direksyon, isang lalaking handang mag-ipon, maghintay, at magsakripisyo para sa babaeng minamahal niya. Ngunit habang mas tumitibay ang kanilang plano, mas nagiging tahimik ang mga sandaling magkasama sila. Hindi nila namamalayan. Ang panahon ay dahan-dahang humahabi ng panibagong pagsubok, isang pagsubok na susukat, hindi lamang sa kanilang pangarap sa kasal, kundi sa mismong tibay ng kanilang panata. At sa gitna ng mga pangakong hindi minamadali, may isang tanong na unti-unting bumibigat sa hangin. Handa ba ang pag-ibig kapag ang tadhana ang nagpasya na hindi ito maghintay? Dumating ang balitang hindi inaasahan ni Ryan, isang utos na hindi niya kayang tanggihan. Isang bagong destinasyon, malayo, delikado, at halos walang kasiguruhan ng maayos na komunikasyon. Sanay na siya sa mga misyon, ngunit sa pagkakataong ito, iba ang bigat sa dibdib niya. Dahil ngayon, may iniwang pangako, may kasunduang kasal, may babaeng naghihintay. Tahimik si Ryan habang hawak ang cellphone. Paulit-ulit, binabasa ang mensaheng naglalaman ng detalye ng kanyang bagong assignment. Alam niyang hindi magiging madali ang ipapaliwanag niya kay Mercy, hindi dahil sa hindi ito maiintindihan ng dalaga, kundi dahil alam niyang masasaktan ito. Nang sabihin niya ang balita, ilang sandali ring hindi nakapagsalita si Mercy, parang biglang bumigat ang hangin sa pagitan nila. Ang mga planong puno ng kulay at pangarap ay tila pansamantalang natabunan ng distansyang hindi nila kontrolado. Gaano katagal? Mahinang tanong ni Mercy. Hindi sigurado, tapat na sagot ni Ryan. At mahirap ang signal doon. Baka hindi tayo palaging makapag-usap. Masakit iyon pakinggan. Para kay Mercy, ang mga tawag at mensahe ni Ryan ang nagsisilbing yakap niya sa tuwing malayo ito. Ang ideyang mawawala iyon, kahit pansamantala, ay sapat na para magluha ang kanyang mga mata. Ngunit sa halip na magreklamo o magtampo, huminga siya ng malalim at ngumiti, isang ngiting pilit ngunit totoo. Kaya natin to, sabi niya. Hindi naman ito ang unang beses na malayo ka. Namangha si Ryan sa lakas ng babaeng nasa harap niya. Sa kabila ng lungkot, pinili ni Mercy na maging positibo. Pinanghawakan niya ang paniniwalang babalikan siya ni Ryan. Buhay, buo, at tapat sa pangakong binitawan nito. Hintayin kita, dagdag niya. At kapag bumalik ka, itutuloy natin ang plano natin. Sa mga sumunod na araw, ramdam na ramdam ang pagbabago. Mas naging mahalaga ang bawat tawag, bawat mensahe. Para bang sinisiksik nila ang isang taong pagmamahal sa limitadong oras. Mga salitang mas pinipiling ipahayag, mga pangakong mas mahigpit na hinahawakan. Nang dumating ang araw ng pag-alis ni Ryan, mahigpit ang yakap nila sa isa't isa. Walang maraming salita dahil minsan, sapat na ang katahimikan para ipahayag ang takot at tapang na sabay nilang nararamdaman. Babalik ako, bulong ni Ryan. Alagaan ko ang pangarap natin, sagot ni Mercy. Habang pinagmamasdan ni Mercy ang paglayo ni Ryan, may bahagyang kirot sa puso niya. Ngunit kasabay ng lungkot ay ang matibay na paniniwala na ang pag-ibig na marunong maghintay ay hindi madaling matitinag. Hindi pa rito nagtatapos ang laban. Sa katunayan, dito pa lamang ito nagsisimula. At sa gitna ng distansya at katahimikan, ang tanong ay hindi kung maghihiwalay sila, kundi kung hanggang saan kayang umabot ang pananampalataya ng pagmamahal. Habang tumatagal ang mga buwan, isang katotohanan ang unti-unting bumagsak sa puso ni Mercy. Walang balita mula kay Ryan. Wala rin ang kanyang mga magulang na nagbibigay ng paliwanag. Ang lahat ng nakasanayan nilang tawag, mensahe, at simpleng komunikasyon ay napalitan ng katahimikan. Ang distansya na dati tila simpleng hamon, ngayon ay naging malalim na bangin na pilit niyang nilalampasan araw-araw. Ngunit sa kabila ng sakit at pangungulila, pinili ni Mercy na maniwala pa rin. Alam niya sa puso niya na babalikan siya ni Ryan, hindi siya iiwan ng lalaking pinili niyang mahalin. Kahit ang bawat gabi puno ng pag-aalinlangan at ang bawat umagay may tanong kung buhay pa ba siya, hindi siya sumuko. Babalik ka rin, Ryan, bulong niya sa sarili sa bawat pag-ikot ng mundo. At kapag bumalik ka, ipapakita kong hindi ako tumigil sa pangarap ko para sa atin. Sa kabila ng puso niyang sugatan, ginamit ni Mercy ang kanyang sakit bilang lakas. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral at pinagsikapan ng board exam para maging guro
Ang bawat pahina ng libro, bawat practice test, at bawat oras ng pagsusuri ay naging saksi sa kanyang katatagan. Hindi lang niya itinataguyod ang kanyang sarili, kundi pati ang pangarap nilang dalawa ang mabuo ang hinaharap na pinapangarap nila bago pa man siya nawala sa kanyang buhay. At dumating din ng araw na matagal niyang pinangarap, nakuha niya ang lisensya bilang guro. Sa sandaling iyon, ramdam niya ang tagumpay na hindi lamang para sa sarili niya, kundi para sa lalaking walang sawang naniniwala sa kanya, kahit sa malayo, kahit tahimik, kahit lumipas ang maraming buwan. Pinunasan niya ang luha sa kanyang mata at ngumiti sa sarili. Ryan, bulong niya, hawak ang sertipiko, lahat ng ito para sa atin. Hintayin mo lang ako. Sa bawat kwarto ng kanyang maliit na bahay, naramdaman niya ang katahimikan. Hindi na puno ng lungkot kundi ng pag-asa. Ang bawat guhit sa kanyang puso ay nagpapaalala, tunay ang pagmamahal, hindi nasusukat sa presensya, kundi sa pananatili at pagtitiyaga. At kahit ang bawat sandali ng pangungulila ay parang mabigat na bundok, natutunan niyang ipagpatuloy ang buhay. Pinatunayan niya sa sarili na kaya niyang magtagumpay, kaya niyang magmahal, at kaya niyang manatiling matatag kahit ang mundo ay tahimik sa paligid niya. Ngunit sa kabila ng lahat, isang tanong pa rin ang bumabalot sa kanyang isipan. Isang tanong na tahimik, ngunit matindi. Babalik kaya si Ryan? At kung oo, handa ba siyang makita ang babaeng lumakas sa kabila ng lahat ng pagkawalay? At sa katahimikan ng mundo, sa puso ni Mercy, nabuo ang sagot, hindi siya titigil. Hindi siya susuko. Dahil ang pag-ibig at pangarap ay parehong laban na karapat-dapat ipaglaban. 2 taon ang lumipas. 2 taon ng paghihintay, ng paniniwala, ng panalangin. Sa bawat gabi, hawak ni Mercy ang alaala ni Ryan, ang mga pangako, ang ngiti, ang halik na dati nagbigay sa kanya ng lakas. 2 taon ng pag-ibig na matibay. Kahit walang kasiguruhan, kahit tahimik ang mundo niya. At sa isang ordinaryong hapon, dumating ang balita na bumulusok sa kanyang puso at parang kumakala sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Mercy, may kailangan akong sabihin. Mahinang tinig mula sa kaibigan niyang may lihim na alam. Si Ryan may kinakasama na pala at may anak na siya sa ibang babae. Parang huminto ang mundo sa pag-ikot. Ang hangin ay biglang napakabigat. Ang mga tunog sa paligid ay napalitan ng katahimikan. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman, kagulat, pagkabigla, pagkakasala ng puso, at isang sakit na literal na parang binaklas ang dibdib niya. Hindi pwede, bumulong siya sa sarili, nanginginig ang boses. 2 taon. 2 taon akong naghintay, nagtiwala, nagmahal. Hindi niya alam kung dapat siyang umiyak o umiling sa katotohanan. Tinanggap niya na ang lalaki na minahal niya ng buong puso ay may ibang buhay, may ibang pamilya. Lahat ng pangarap na itinayo nila sa isip, ang ingrandeng kasal, ang bahay, ang habang buhay na pagmamahalan, parang wasak sa isang iglap. Halos magunaw ang mundo ni Mercy. Ang bawat sandali ng saya, bawat tagumpay na pinagsaluhan niya sa alaala nila ni Ryan, ay ngayoy bumabalik na. Parang matulis na tabak, isang alala ng pangarap na hindi natupad. Ngunit sa kabila ng labis na sakit, may munting boses sa loob niya na nagsasabi, hindi ito ang wakas mo. Hindi siya ang wakas mo. Hindi mo kailangan ang sugatang pagmamahal na ito para mabuhay. Huminga siya ng malalim. Pinilit ipikit ang luha. Pinilit ilayo ang sarili sa bawat alaala ni Ryan na muling sumasakit. Sa mga oras na iyon, natutunan niyang ang pag-ibig ay hindi palaging patas. At minsan, kahit gaano mo kamahal ang isang tao, may mga pangyayari na hindi mo kayang kontrolin. Babalik ka sa akin sa alaala mo, bulong niya sa sarili, pero hindi na ako magpapasakop sa sakit na hindi mo pinangalagaan. At sa gitna ng lahat, isang liwanag ang unti-unting lumitaw sa puso niya. Hindi siya babagsak ng tuluyan. Sa kabila ng pag-ibig na nawala at pangarap na nagiba sa isang iglap, pipiliin niyang ituloy ang buhay, ipagpatuloy ang pangarap na maging guro, at yakapin ang sarili niyang lakas. Dito nag-umpisa ang isang bagong kabanata, isang kabanata na puno ng sakit, oo, ngunit higit sa lahat, puno ng katapangan, determinasyon, at panibagong pag-asa. Ngayon, natutunan ni Mercy na kahit nasaktan at nagulantang, ang tunay na lakas ay hindi nakukuha sa paghawak sa isang tao, kundi sa pagpili na magmahal sa sarili at ipagpatuloy ang buhay. Matapos ang 2 taon ng paninindig at paghihintay, nagawa ni Mercy ang hindi niya inakalang
Kakayanin niya, nakita niya si Ryan. Hindi ito madaling hakbang. Ang bawat tibok ng puso niya ay parang tambol na sumasalamin sa halo-halong galit, lungkot at pangungulila. Ngunit kailangan niya itong gawin, hindi para sa pag-ibig na nawala, kundi para sa kapayapaan ng kanyang puso. Tumayo siya sa maliit na coffee shop na kanilang pinagkasunduan, isang neutral na lugar, walang alaala ng dating saya, walang kasaysayan ng mga pangako. Tila bawat segundo ay bumagal, at sa bawat pagtingin niya sa pinto, inaasahan niyang makita si Ryan, ang lalaki na minahal niya ng buong puso, ngunit iniwan sa gitna ng kawalang siguruhan. At naroon siya. Ngunit parehong mata na dati puno ng pagmamahal, ngayon ay may bakas ng pagsisisi at kaba. "Mercy," mahinang sabi ni Ryan, hindi sigurado kung paano sisimulan. Huminga si Mercy ng malalim. "Ryan, kailangan kong marinig mula sa'yo kung bakit. Bakit mo nagawa ito? Iwan ako? Palitan ng ibang babae? At kahit may anak ka na, hindi mo sinabi sa akin?" Tahimik siya sandali, hawak ang kanyang sariling lakas at dignidad. Kahit masakit, naramdaman niya ang kapangyarihan ng sariling desisyon na siya ang humarap, siya ang nagtanong, siya ang humingi ng kasagutan. Ryan ay pinilit sumalubong sa kanyang mga mata. "Mercy, hindi ko matatawag na tama ang ginawa ko. Hindi ko rin inaasahan na masasaktan ka ng ganito. Pero may mga bagay na nangyari na hindi ko kayang pigilan noon. Natakot ako, nagkamali ako, at alam kong hindi ko na mababago ang nakaraan." Halos lumuhod ang mundo ni Mercy sa bigat ng narinig. Ang lalaki, na minsang naging sentro ng kanyang lahat, ay may tinagong kwento. Isang kwento ng takot, pagkakamali at pagbagsak ng desisyon. Ngunit sa halip na sumigaw, pumigil siya. Tumigil siya sa galit at lungkot, at nagpasya, ito na ang pagkakataon para sa kapayapaan. "Ryan, sakit na sakit ako." Mahinang sabi ni Mercy. "Pero hindi ko nahahayaan na kontrolin nito ang buhay ko. Kailangan kong bumangon, kailangan kong magpatuloy, at kailangan kong magmahal sa sarili ko." Tahimik lang si Ryan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi, ngunit sa halip na luha, nakikita niya ang tapang ni Mercy, isang babaeng lumakas sa kabila ng lahat ng sugat. Nagbigay siya ng maliit na ngiti si Mercy sa sarili. Hindi ito kwento ng muling pagbabalik, hindi rin ito kwento ng panibagong pag-ibig sa pagitan nila. Ito ay kwento ng pagpatawad at paglaya. Lumakad siya palabas ng coffee shop, bawat hakbang ay puno ng bagong lakas. Sa likod niya, si Ryan ay nanatili, tahimik at tila natututo rin mula sa katotohanang kahit mahal mo ang isang tao, may mga bagay na kailangang bitawan. Ngayon si Mercy ay malaya mula sa sakit, mula sa pangungulila at mula sa alaala ng pag-ibig na minsang nagbigay saya at sakit. At sa puso niya, dala niya ang isang tiyak na katotohanan. Ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang tungkol sa hawak ng kamay ng iba. Kung minsan, ito ay tungkol sa pagpili na hawakan ang sarili mong puso at buhay. 5 taon na ang lumipas mula ng huling beses, nakita ni Mercy si Ryan. 5 taon ng pananatiling matatag, 5 taon ng pagtayo sa sarili matapos ang lahat ng sakit at pangungulila. Sa bawat taon na lumipas, unti-unti niyang muling binuo ang sarili. Hindi bilang babae na umaasa sa iba, kundi bilang babaeng malakas, independent, at may paninindigan. Hindi madali. May mga gabing natutulog siya nang walang katiyakan. May mga oras na ang alaala ni Ryan ay bumabalik at muling nagpapasakit. Ngunit sa halip na malugmok, ginamit ni Mercy ang bawat luha, bawat kirot, at bawat pag-alala bilang gasolina upang mas lalo niyang yakapin ang kanyang pangarap at buhay. Pinagtibay niya ang kanyang karir bilang guro, lumago sa trabaho, at naging inspirasyon sa mga estudyante at mga kasamahan. Ngunit sa kabila ng lahat ng kanyang tagumpay, may isang bahagi ng puso niya na tahimik pa ring naghahanap ng pag-ibig, isang pag-ibig na hindi inaasahan, na hindi niya hinanap, ngunit dahan-dahang lumapit ng may kakaibang saya at katahimikan. Dumating siya sa isang conference para sa mga guro sa kanilang bayan, nakatayo sa isang maliit na grupo, at doon niya nakilala si Ethan, isang lalaki na sa unang tingin ay tila ordinaryo lamang, ngunit may ngiti at mata na nagbigay init sa loob ni Mercy. Hindi niya ito inaasahan at hindi niya hinangad.
Ngunit sa bawat oras na sila'y nag-uusap, sa bawat tawa at kwento, unti-unti ang kanyang puso ay muling bumubuo ng pag-asa. Hindi mabilis, hindi mapilit, ngunit dahan-dahan at totoo. Parang hindi ko inakala, bulong ni Mercy sa sarili habang nakatitig sa kanya, na may tao pa na magpapangiti sa puso ko ng ganito. At hindi ito si Ryan, hindi ito sakit, kundi isang bagong simula. Dito niya naunawaan na ang tunay na lakas ay hindi lamang nasa pagbangon mula sa nakaraan, kundi sa kakayahang buksan muli ang puso kahit nasaktan. Ang 5 taon ng pagiging single, ng pagtuon sa sarili at pangarap, ay hindi nasayang. Ito ang nagdala sa kanya sa taong handang pahalagahan ang kanyang puso ngayon, sa taong hindi magpaparamdam ng sugat na dati niyang dinanas. Habang nakangiti siya sa Ethan, ramdam niya ang isang panibagong sigla, isang pag-ibig na hindi minadali, hindi pinilit, ngunit natural at malinis. Sa unang pagkakataon mula sa lahat ng nangyari, natutunan ni Mercy na ang buhay ay may paraan para sa muling pag-ibig, basta ang puso mo ay handa na at matatag. Sa mga nakikinig, ramdam ang pride at inspirasyon, isang babaeng lumakas mula sa pagkasugat, nagtagumpay sa pangarap at handa ng muling magmahal sa sariling ritmo, sa sariling oras. Si Mercy sa wakas ay hindi lamang nakaligtas sa nakaraan, siya ay muling nabuo, mas matatag at bukas sa pagmamahal na tunay at totoo. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo lamang nakikilala ni Mercy si Ethan. Hindi tulad ng nakaraan, hindi ito pagmamahal na puno ng pangamba o pangungulila. Ethan ay mapagmahal, mahinahon at gentleman, katulad ni Ryan sa maraming aspeto. Ngunit may isang bagay na malinaw na bumubuo ng bagong mundo sa puso ni Mercy. May paninindigan si Ethan. Hindi siya natatakot na ipakita ang damdamin, hindi siya natatakot na harapin ang kahirapan, at higit sa lahat, hindi siya natatakot na mahalin si Mercy ng buo at tapat. Sa bawat maliit na kilos, isang mensahe tuwing umaga, isang paalala na kumain siya, isang paghawak ng kamay sa gitna ng kanilang tawanan, ramdam ni Mercy ang seguridad at init na dati niyang hinahanap, ngunit hindi natagpuan sa nakaraan. Ethan, iba ka, bulong ni Mercy sa sarili habang nakatitig sa kanya sa gitna ng isang maaliwalas na parke. Hindi ka lang mabait at maalaga. May paninindigan ka sa gusto mo, sa pinaniniwalaan mo at sa akin. At sa simpleng katotohanang iyon, dahan-dahang binuksan ni Mercy ang kanyang puso. Hindi na ito pag-ibig na nangangailangan ng pangako o pangarap na hindi sigurado. Ito ay pag-ibig na ligtas, malinaw at may respeto. Hindi niya kailangang matakot na masaktan muli dahil may kasiguraduhan sa kanyang piling tao. Nagulat siya sa sarili, sa bilis ng damdamin na muling bumabalik, ngunit iba sa dati. Hindi ito pangungulila, hindi ito paniniwala sa isang alaala, kundi sa kasalukuyan. Sa lalaking nakikita siya, pinapahalagahan siya, at hindi kailanman itatapon ang kanyang puso sa ere. Sa bawat tawanan nila, sa bawat kwentuhan ng pangarap, at sa bawat simpleng sandaling magkasama, naramdaman ni Mercy na walang mawawala kung muling susubukan ang pag-ibig. Hindi niya kinakalimutan ang nakaraan, ngunit hindi rin siya natatakot na magtiwala muli. Handa na akong magmahal ulit, mahinang sabi niya kay Ethan. Hawak ang kamay nito habang magkatabi silang nakaupo sa ilalim ng araw. At handa akong subukan ito kasama ka? Ngumiti si Ethan, mahinahon ngunit puno ng init, at sinagot siya ng simpleng pangako. At hindi kita bibiguin, Mercy. Mula ngayon, kasama mo ako sa bawat laban, sa bawat pangarap at sa bawat araw. Sa gabing iyon, ramdam ni Mercy ang isang bagong simula. Isang pag-ibig na hindi pilit, hindi komplikado, at hindi nakalimot sa aral ng nakaraan. Ang puso niya na ilang beses nang nasaktan ay muling bumukas, ngayon ay may tapang. May pananampalataya at may kasiguraduhan. Hindi lamang siya muling nagmahal, siya ay muling nagtiwala, muling lumakas, at muling handang harapin ang bagong kabanata ng kanyang buhay. Para sa tagapakinig, malinaw ang mensahe. Kahit gaano kasakit ang nakaraan, kahit ilang beses ka pang masaktan, may pagkakataon na muling magmahal ng mas matatag, mas maayos at mas totoo. Dumating ang araw na matagal nang pinangarap ni Mercy, ang araw ng kasal. Ngunit sa halip na laging alaala ni Ryan ang kasama sa kanyang isip, ngayon ay nariyan si Ethan, ang lalaking hindi lang nagmahal sa kanya, kundi nagpakita ng tunay na paninindigan at respeto sa bawat hakbang ng kanilang pagmamahalan. Sa simula, parang hindi niya akalain na darating ang araw na ito. Napakaraming sugat, pangungulila at pangarap na nabuo at nasira.
Ngunit sa bawat kirot, bawat luha, at bawat sandali ng paghihintay, natutunan ni Mercy ang isang mahalagang aral. Ang tunay na pagmamahal ay hindi lang sa salita, kundi sa gawa, sa pangangalaga, sa paninindigan, at sa seguridad na ibinibigay nito sa puso ng minamahal. Sa entablado ng simbahan, suot ang puting gown, ramdam ni Mercy ang tibok ng kanyang puso, hindi na puno ng kaba o pangamba, kundi ng kagalakan at kapayapaan. Sa gitna ng mga bisita, naroon si Ethan, nakatingin sa kanya na may ngiti na puno ng pag-ibig at pangako. Sa bawat paglakad niya papunta sa altar, ramdam niya ang seguridad sa piling ng taong handang mahalin, siya ng buo, hindi gaya ng dati. Mercy! Mahina ngunit malinaw ang tinig ni Ethan. Mula ngayon, ikaw ang pipiliin ko araw-araw? Hindi lang sa salita, kundi sa gawa, sa bawat araw, sa bawat hamon. Pipiliin kitang mahalin at iparamdam sa'yo na ligtas ka sa piling ko. Hindi na napigilan ni Mercy ang luha ng kaligayahan. Hindi ito luha ng sakit, kundi ng tagumpay. Tagumpay ng puso niyang muling nagtiwala, ng babae na lumakas matapos masaktan, at ng babaeng natutong magmahal ng mas maayos. Handa na akong magmahal ulit, Ethan, sagot niya. Hawak ang kanyang sariling tapang at dignidad. Handa akong ipagpatuloy ang pangarap natin ng buhay na puno ng pagmamahalan, respeto at tiwala. Habang nagsusumpaan sila ng kanilang mga pangako, ramdam ng bawat tao sa simbahan ang katotohanan. Hindi lahat ng lalaki ay pare-pareho. Mayroon ding mga taong handang magbigay ng seguridad, pangangalaga at tunay na pagmamahal. Pagkatapos ng seremonya, sa simpleng resepsyon na puno ng tawanan at halakhak, nakikwentuhan si Mercy at Ethan sa mga bisita. Ramdam niya ang isang bagong simula, isang buhay na puno ng pangarap, katuparan at higit sa lahat, pagmamahal na hindi kailanman magdudulot ng sugat kundi ng lakas at tiwala. Sa gabing iyon, habang nakatitig sa bituin, napangiti si Mercy. Hindi siya nakalilimot sa nakaraan, ngunit alam niya na ang bawat sugat ay nagturo sa kanya kung paano magmahal ng mas mabuti. Ang lalaking noon ay iniwan siya sa ere ay bahagi na lamang ng alaala. Ngayon kasama niya si Ethan at ramdam niya ang lahat ng pangarap niya tungkol sa pagmamahal. Lahat ng ito ay natupad. Ang kasal na pangarap ni Mercy ay natuloy. Hindi kay Ryan, ngunit sa lalaking walang sawang nagmahal, nagpakita ng paninindigan at nagparamdam sa kanya na ligtas siya sa puso ng isang taong tapat. At sa puso ni Mercy, natutunan niya ang pinakamahalagang aral. Ang pagmamahal ay hindi tungkol sa kung sino ang una mong minahal, kundi sa kung sino ang handang magmahal sa iyo ng buo at tunay sa bawat araw ng buhay mo. Sa wakas, natagpuan niya ang kapayapaan, kaligayahan, at siyang pangarap na pag-ibig na matagal na niyang hinintay, isang happy ending na karapat-dapat sa isang babaeng lumakas mula sa lahat ng sugat at nagtagumpay sa kanyang pangarap. The end.